nga ba lumago ang perang pinaghirapan? Ang sagot, invest in mutual fund. Pero paano nga ba mag-invest dito? Ano ang dapat gawin at gaano ba katagal dapat nag-i-invest dito? Paano naman kung malaki ang kaya mong i-invest? Malaki din ba kaya ang magiging return nito? Paano rin yung maliliit lamang ang sweldo at kaunti lamang ang kayang i-invest? Posible bang lumaki ang pera nila dito? Ilan lamang ito sa tanong ng karamihan. Handa ka na bang malaman sa mga kasagutan? I'm your financial coach, Mitch Gritas. Tara, manood at matuto! About few months ago, I uploaded a video about understanding stock market investment. Kaya kung napanood mo ang video na ito, sigurado ako mas maunawaan mo kung bakit magandang mag-invest sa mutual fund. Lalo na 'di ba kung ikaw ay busy tao or mag-uumpisa ka pa lamang sa investment na to. Pero syempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga ba kumita sa mutual fund investment, malaki o maliit man ang pera mo. Ano ba ang mutual fund? Ang mutual fund company, ang ginagawa niyan, pinagsasama-sama ang lahat ng funds from different investors. Then, i-invest nila ito sa securities such as stocks, bonds, and other securities. So, ang bawat investor ay magkakaroon ng pagmamay-ari ng shares mula sa mutual fund company. Ang tawag sa kanila ay shareholder. Ang fund manager naman, ito ay isa ng professional at expert pagdating sa pag-handle o pagmamanage ng ating funds. Sila na ang bahala kung saan ba nila ito dapat i-invest at sila na rin ang bahala kung sa monitoring, sa research, sa analysis at iba pa. Kaya ang gagawin na lamang ng shareholder or investor ay mag-invest na lang ng mag-invest. Yes, ganun lamang yun kasimple. Kumbaga sa sasakyan, meron ka ng professional driver, lalo na kung hindi ka pa marunong kasi nga magsisimula ka pa lang. Habang natutulog ka o may iba kang ginagawa. Kaya naman, iwas disgrasya ka. Ang kilalang mutual fund type ay ang tinatawag na equity fund. Ito ang indirect investment sa stock market. Bakit indirect? Kasi sa halip na ikaw mismo ang bibili ng stocks or shares sa companies, ang fund manager na po ang siyang bahala. Hindi po natin maaaring sabihin sa kanya kung saan mo ba dapat ito i-invest. Dahil nga sila po ay professional na at expert pagdating po dito, sila na po ang nakakaalam kung saan ba mas magandang i-invest ang ating funds. Ang isa sa advantage ng mutual fund investment ay ang diversification. Ito ang pag-i-invest ng fund manager sa usually ay top 10 holdings o sa blue chip companies gaya ng mga ito. Ito ang mga kumpanya na kilala at may strong track record of success and stable growth despite of the economic status. Dahil sa 10 companies na ka-invest ang ating pera, marireduce ang risk at mamamaximize ang earnings potential. Kaya naman, sa halagang 500 to 1,000 pesos, ay shareholder ka na ng iba't ibang kumpanya. Tama ang narinig mo, sa halagang 1,000 pesos, maaari ka na makapagsimula sa mutual fund investment. At sa halagang 500 pesos, maaari mo nang dagdagan na yung investment para mapalago ito. Kaya sa maliliit lamang ang sweldo, pwede ka nang magsimula dito at maging investor ng mga malalaking kumpanya gaya nito. Kaya paano pa kung malaki ang kaya mo? Ngayon naman, ipag-usapan natin kung paano mo makukompute ang kita or earnings mo sa mutual fund investment. Kung ikaw ay mag-i-invest sa mutual fund company, ang investment mo ay mako-convert into number of shares. Ang fund mo ay ini-invest ng fund manager sa stock market. At kung ano man ang kitain nito ay madadagdag sa value ng fund mo. Para malaman kung ilan ang shares na mabibili mo, dapat alam mo ang net asset value per share. Ito ang halaga ng isang share ng mutual fund. Halimbawa, nag-invest ka ng year 2021 ng halagang 1,000 pesos. Ang current NAV ay 75 centavos lamang. So para lamang din itong kapag bumibili ka sa merkado. Kung gaano kababa ang shares, ganun kadami ang mabibili mo. So sa example na to, 1,000 divided by 75 centavos,
eto na ang kabuuang share na makukuha mo, 1,333.33. Simple lang malaman kung kumita na ang investment mo. Ang isa sa indicator na kumikita ito ay kung tumaas na ang NAV o may appreciation na nangyari. Para sa computation, i-multiply lamang ang current NAV sa total shares mo at doon ay malalaman mo na ang current value ng fund mo. Kung mataas ang value ng fund sa kabuuan ng ininvest mo, ibig sabihin ay meron ng capital gain ito. At kung mas mababa naman, ang tawag dito ay capital loss. So sa example na to, after a year or taong 2022, ang current NAV na ay 0.90 or 90 centavos. Imumultiply mo ngayon ang current NAV sa total number of shares mo noong 2021, which is 1,333.33. Ibig sabihin, meron ka ng 1,200 sa current value ng fund mo. Meron ka bang capital gain? Yes, meron dahil ang dati mong ininvest lamang ay 1,000 pesos, ngayon ay naging 1,200 na. May mga investor na kadalasan ganito ang nagiging reaksyon. Yung tipong kapag may capital gain, excited na silang kuhain or i-redeem ang kanilang investment. Meron naman kapag mababa ang kanilang investment growth or talagang may capital loss, natatakot na silang ituloy pa ang kanilang investment. Kaya ang nangyayari, nire-redeem nila ang kabuuan nito o hindi na talaga tumutuloy. Nakakalungkot diba na naintindihan na nila na dapat nag-i-invest tayo pero hindi nila itinutuloy-tuloy dahil kulang sila sa pag-aaral about right way of investing or hindi nila inaalam kung ano ba ang tamang way para mag-grow ang kanilang investment. Dapat nakatutok tayo sa ating long-term goal. At kung short-term goal naman ito, dapat ay inaalam natin kung ano ba ang right investment vehicle para sa atin. Kung bumababa man ang value ng inyong investment o nagkakaroon nito ng capital loss, ay huwag ka pong mag-worry na baka mawala ang investment mo. Dapat, tingnan mo ito as advantage bilang investor. Bakit? Tandaan po natin na kung mas mababa ang value ng share, ito ang pagkakataon para mas maraming shares kang mabili na makakatulong para lumaki ang investment return mo. May ibibigay akong tips sa inyo na ginagawa rin ng napakaraming investors para lumago ang ating investment. Gaano man kalaki or kaliit ang i-invest mo. Mapapansin sa chart na ito ang pagbaba at kaunting pag-angat lamang ng value ng shares. Kung ganito ang performance ng stocks, dito pumapasok ang strategy na peso cost averaging. Ito ang ginagawa ng maraming investors na kung saan ay consistent silang nag-i-invest, mataas o mababa man ang price ng stocks or shares. Maaari itong gawing monthly, quarterly, or yearly dahil walang due date ang pag-i-invest sa mutual fund. Sa example na ito, makikitang monthly nag-i-invest ng 1,000 pesos kahit bumababa ang value ng shares. Sa loob ng 6 na buwan, meron siyang 6,000 na total capital. Sa total na 6,000, meron siyang total na 180 shares. So let's say after 6 months, the share price is 50 pesos. So kung imumultiply natin ito sa current value, so that's 180 shares times 50, meron na siyang total value of fund na 9,000 pesos after 6 months. Ang 9,000 niya ay ibabawa sa total contribution para malaman kung magkano ang naging capital gain nito. So dito, meron na siyang 3,000 na capital gain after 6 months. Ipinapakita lamang dito na huwag kang matakot kung bumaba ang value ng shares. Use the peso cost averaging strategy. Mag-invest consistently to grow your investments over time. Dahil kung hihinto ka na lang, ay ikaw ang talo. Just continue to watch this video dahil marami pa akong tips na ibibigay sa'yo about mutual fund investment. Pero so far, marami ka na bang natututunan? Kung yes, huwag kalimutang i-hit ang like, mag-comment at i-share ito sa iba. At kung bago ka sa channel ko, please hit the subscribe and bell button para updated ka sa upcoming videos ko. For us to have a successful investment, dapat ito yung mga tinatandaan natin. Una, dapat may purpose or investment goal ka.
Kasi ito magbibigay sa'yo ng direction para magtuloy-tuloy ka dahil alam mo kung saan ito mapupunta. Hindi pwedeng gusto mo lang mag-invest. Magkaroon ka dapat ng goal. Dahil kung walang goal, para kang nagdadrive ng sasakyan na di alam kung saan pupunta. Next is ang target amount. Kaya mahalaga ang may investment goal dahil dito ka makakaisip sa kung magkano ang maging target mo at magkano ba ang dapat mong i-invest. At tandaan natin, if you invest more, sigurado you will earn more. If kaya mo naman mag-invest ng malaki, then why not? Tama? Then syempre, mahalaga ang time sa pag-i-invest. Tandaan natin na time is our best ally. Kung mag-uumpisa ka ng mas bata ka at habang may active income ka, sigurado you can earn millions in mutual fund. At dapat gawin mo itong long term. Pag sinabing long term, gawin mo ito at least 5 years ang pinakang mabilis. So mas matagal kang nag-i-invest, mas may malaking chance na magkaroon ng good return on your investment. Next thing is dapat gawin mong consistent ang pag-i-invest. Hindi po isang beses lang o madalang ang pagdagdag mo ng investment. Dapat tuloy-tuloy. Recommendation namin ay gawin mo itong monthly kahit ano pa ang performance ng stocks. Mataas o mababa man ito. Then, be disciplined. Stick to your goal. Kung nakikita mong lumalago ang pera, huwag kang mag-redeem lalo na kung hindi pa ito ang target year na dapat mo nang kuhain ng investment dahil para ito sa totoong pinaglalaanan mo. Most importantly, invest in knowledge. Kung ikaw man ay nag-uumpisa pa lamang o nakapagsimula na, never stop learning dahil ang pinakamagandang susi para maging successful ang iyong investment. Kaya, start saving, start investing na. For as low as 20 pesos a day, magkakaroon ka na ng almost 600,000 after 20 years at 2 million after 30 years. Kung di ka nagkaroon ng ganitong ipon sa tagal mong naghahanap buhay, then, magdadalawang isip ka pa bang mag-umpisa na? At kung mas malaki ang kaya mong i-invest, tuloy-tuloy mo lang yan and do it long term, sigurado you could have millions in mutual fund. Ngayon, paano ka makapag-uumpisa? Meron kang dalawang option. Una, you can open your mutual fund account directly to these companies gaya ng mga ito through the assistance of an agent. Second option, open mutual fund account directly to the mutual fund companies through the help of IMG. Ano ba ang benefit kung through IMG ka makapag-open ng account sa napili mong mutual fund company? Kasi ito ang magiging benefits mo. Una, zero load ka na forever. Ibig sabihin, walang ibabawas na kahit anong charges sa ipapasok mong investment. Dahil kung magdadirect ka sa mutual fund companies, meron itong sales load of fees pag magpapasok at magre-redeem ka ng investment mo. Sa Kain IMG, pinapahalagahan namin ang financial education. Nabanggit ko kanina ang kahalagahan ng knowledge in investing, tama? Kaya ang IMG ay nagbibigay ng lifetime updating and coaching on investments or financial check-up para mas mag-guide ka sa investment mo. Plus, it has 48 amazing benefits once you become part of IMG. Ano lamang ito sa makukuha mong benefits once you become an IMG member. So para malaman mo kung ano ba talaga si IMG at ano ba yung mga benefits nito, you may watch this video about who is IMG and what are the 48 amazing benefits of IMG. Excited ka na bang mag-start sa mutual fund investment? Kung oo, tara! Usap po tayo. O kaya naman ay kontakin mo ang taong nag-introduce sa'yo about this investment. Or huwag kang mag-hesitate mag-comment below this video. Or mag-financial coaching na kayo nung taong nag-share sa'yo about this investment. Once again, this is Mitch Grutas at lagi po nating tandaan, education without execution is just entertainment. Kaya dapat meron tayong actions para sa ganon maabot ang pangarap at ang problemang pinansyal ay magkaroon ng solusyon.